Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading, and this is for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus, and of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Virgo at yung mga bago po nating mga viewers. Tingnan po natin ngayon kung ano yung mensahe na ating pong makukuha sa pagbasa na ito para po kay Virgo at sa kanyang person. It is all too much. Okay, so parang inaano niya rito na sobra na. Sobra na. Maraming pwede itong sobra na sa mga disagreements, or pwedeng sobra na sa pagmamahal kasi hindi rin naman mabuti yung, alam mo yung sobrang mahal na mahal mo yung tao. Dapat marunong tayo mag-balance niyan, no? Hindi puro bigay ka ng bigay. Pwede rin naman na something to do with finances, no? Sa pera, baka sobra na itong gumastos, no? Sobra na yung away nyo, sobra na yung mga hindi mapagkasunduan, sobra na yung pambababae, panglalaki, whatever, o sobra na yung bisyo. Maraming bagay, but ang sinasabi dito ay sobra na. Okay? Too much. No, 10 of Wands, the Ace of Cups, the 4 of Cups, the King of Wands, and the 7 of Pentacles. Bottom niya is the 4 of Wands. Okay, Virgo, alam mo yung, sabi ko, sobra na. Ito yun eh. 10 of Wands. This is the energy na sinasabi mong, tama na, enough is enough. Kaya nga, ito na yung ending, ito yung pagtatapos na hindi mo na kayang dalhin pa. No? Kung ano man yung nasa iyong kalooban, kung ano man yung nararamdaman mo sa iyong puso o sa iyong sabihin natin yung emotions na nasa iyong dibdib, alam mo yung pain, whatever that is, you're ready to put it down. Kung ba parang ayoko na, i-let go ko na to, hindi ko na kaya eh, kung ba ilalabas ko na ito, ihihinga ko na to, kung dati kinimkim mo lahat, tahimik ka lang, ngayon hindi, talagang ito na yung panahon na pumutok ka na eh. Kung ba yung parang sinasabi mo, hindi na ako tatahimik, magsasabi na ako, magsasalita ako, makakarinig na ito sa akin. Okay? At yun doon yung nangyari, no? Sa yung nakaraan. Ang naging challenge kasi is something to do with your love, with this first love, or this new love rather, no? Ang bagong pag-ibig na to.
naging very challenging sa inyo. I think it has something to do with, kasi kung gaba, nag-offer naman ng love sa iyo no? You could actually see. Diba? Yung Ace of Cups na ino-offer, yung kamay to, no? Is this one. Okay? Being offered to you. But hindi mo siya pinansin, no? Hindi mo siya binigyan ng halaga, or parang dinedma mo muna, or you put it at the back burner, parang tsaka na muna yan. Yung mga ganong sitwasyon. Kasi nakatingin ka mostly dun sa 3 cups na empty. Kung gaba ito yung past relationships mo before. So, kung ano man yung naituro sa yung leksyon ito, dito ka tumitingin eh. Hindi mo pinapansin yung bago. Yung new love. No? Kaya, kung titignan mo, binibigyan ka ng pagkakataon muli. Kasi this new love is this person. Parang gaba, this is a gift to you by God, no? Na ito yung bagong pag-ibig para sa iyo, Virgo. Tanggapin mo. Kaso sabi mo, hindi, wag muna. Parang hindi ko muna papansinin yan, tsaka na lang. Kasi naiisip ko pa yung dating nangyari, no? Especially here. Pakiramdam mo talagang burden. Ang hirap ng relationship ko before. Kasi kung ito yung somebody from the past na hindi kayo naging okay, which is it could be, ito yun. Tapos nagkaroon ng new love na hindi mo na-expect na magkakaroon ng new love, hindi mo naman masyadong binigyan ng attention. Kasi nga kung gaba nadala ka na eh. Nadala ka. Yung parang it gave you something to parang put your brakes. Na? Parang hindi ka agad nagmadali, o hindi ka ganun ka-excited, or hindi ka tulad before. No? Ito this time talagang parang medyo walang masyadong of mga ganon, yung excitement, or kasi nga siguro nga doon sa yung na-experience sa past. Pero kung titignan mo, parang sayang yung offer, kasi this is kung gaba parang the one. Ito na, imagine mo yung love na yan, galing, binibless ka ni God, galing niya kay God. Kung gaba parang pinili niya tong tao na to para sa'yo. So ayaw mo naman pansinin. And this person, I think you will be having parang a relationship, or sabihin natin na magkakaroon ka ng interaction with, could be a fire sign, or meron siyang fire sign sa kanyang chart. So it could be an Aries, Leo, or Sagittarius, no? So meron siya either ganun siya, sun sign niya, or meron siya nito sa kanyang chart. Okay? Not necessarily a fire sign, but meron siyang kung gaba energy or characteristics of a fire sign. Okay? So, ano siya no? Attractive, maayos, may itsura, maganda, gwapo, no? Take it as it resonates. Kung anong gender yung person mo. And maano siya, magaling, may personality, determined, very creative, no? Creative person. Talagang kung gaba parang pag tinignan mo, wala ka namang may at fault. Yung sabihin mo na hindi yan. Okay siya no? Okay siya. Kung gaba sa pasado siya sa criteria mo. At kung titignan mo, this person, matyaga, no? With the 7 of Pentacles,
matyaga siya mag-intay, matyaga siya na ah, yung alamin kung gaano, yung sabihin yung hindi siya yung nagmamadali, slow but sure ito, no? Yung hindi siya yung tipong mamadaliin ka, kukulitin ka, hindi eh. Siya yung very patient person, willing to wait for that perfect time for you to accept yung pagmamahal na yon. Pero kaso, parang hindi mo na ano agad, hindi mo agad na hindi mo agad inano eh, yung hindi mo nga pinatulan eh, kasi parang maybe it's all too much na overwhelmed ka. So that's one thing that I didn't mention, but I did say na it may be something to do with love, di ba? Kung yung pag-ibig na is sobra din, it's too much. Maybe na overwhelmed ka sa pag-ibig na binigay ito sa'yo, o pag-ibig na ibinigay ng tao na to sa'yo, yung love and attention na yun, na kung titignan mo na hindi mo naman naranasan yun sa past mo eh, no? Hindi mo naranasan yan. Iba to. Iba tong binibigay sa'yo ni God. Hmm? Pero parang ano ka eh, more of talagang if this Seven of Pentacles is your energy, ang pakawari mo is mag-intay ka. Ganon yung attitude mo dito eh. Mag-intay ka. No? If this is your energy. Siya kasi, yung person mo, willing to wait. No? Willing naman siya mag-wait. Pero ikaw, ang gusto mo rin sabihin sa kanya, mag-intay ka. Ganon. Ano bang iniintay natin? Yung maging tayong dalawa. With the Four of Wands. Kasi siya, di ba sabi ko, willing to wait siya na maging kayong dalawa. Ikaw naman, Virgo, ano ba iniintay mo? Na maybe mapatunayan mo through the years kung gaano to ka in love sa'yo. To a point na talagang, wow, ang tagal na nag-intay and hindi siya nagbago. Now, yung naiisip niya talaga na maging kami for the long haul, na willing siya na alam mo, magpo-propose talaga sa akin, yung pakita talaga na ganun siya ka-serious. So yun yung parang energy mo dito. And if you think about it, parang sinasabi mo it's all too much. I think that all too much thing is what happened sa past. No, naging burden yung mga ibang relationships mo o yung past relationships mo. Okay, tingnan natin. Ba't andito yung Ten of Wands? Bakit andito yung Ten of Wands? The Seven of Wands, the Ten of Cups, and the Eight of Pentacles. Bakit naging burden siya? Kasi I think you've been very defensive about the relationship, o kahit sino mang tao na, o kahit sino ng tao nagpapakita sa iyo ng interest o ng pagmamahal, no? Nagiging defensive ka, especially kung nakikita mo kasi na itong taong to ay mapursige na paligayahin ka, at no, talagang tinatrabaho niya na maging maligaya ka sa kanya. Okay? Baka yung dati mo, no, yung dati mo, kaya naging defensive ka is akala mo siya na yung kaligayahan mo. Kaso hindi eh, parang nakikita ko dito na it needs to be worked out, no? Kailangang pagtrabahuhan pa rin yung para kayong maging maligaya. Parang all alone, akala mo siya na yung true happiness mo. Pero naging burden eh. Naging pabigat on the other side, no? Or on the other hand, naging
pabigat siya sa'yo. Bakit andito yung Ace of Cups? Ba't andito yung Ace of Cups? The Hermit, which is your energy. The Devil. And the Strength. Okay, itong bagong pag-ibig na dumating, no, inisip mo talaga to. Pinag-isipan mo to. Virgo. The Hermit. Ikaw to eh. Yung energy mo. Bakit mo pinag-iisipan mabuti? Kasi pakiwari mo, itong new love na to, hindi talaga galing kay God, kundi galing sa, alam mo na, yung opposite ni God. Na masama, no? Masama yung dala nito sa'yo. Kaya ikaw, alam mo yung nilakasan mo yung loob mo na i-avoid yung temptation na to. Kaya kung ba, I think you are really parang working so hard na hindi mahulog dito sa pag-ibig na to, sa bagong pag-ibig na to. Kasi if you are dealing with maybe another Virgo or a Capricorn or a Leo, o meron siya nito sa kanyang chart. Okay? Now, ba't andito yung Four of Cups? Bakit andito yung Four of Cups? We have the Emperor, the Tower, and the Queen of Swords. Yung ino-offer niyan na love sa'yo, this person, no, is an emperor. Kung ba somebody matured o mas may edad kesa sa'yo, this person has, kung ba sabihin na natin na may katungkulan, boss, or somebody na talagang with great responsibility, very wise and determined, merong leadership qualities. Kung ba, alam mo yung maayos naman siya eh. Somebody na kung titignan mo is it could be perfect for you, no, Virgo? But somehow, unexpectedly, nagkaroon ng very blunt or sharp conversation with this person. Maybe things didn't go that well sa pag-uusap nyo. Kasi itong Queen of Swords is somebody talaga na magsasabi sa'yo ng katotohanan. Hindi ito mag-holds back. No? Hindi ito tatahimik lang at alam mo na, walang sasabihin. Hindi siya ganon. Ilalabas niya yung kanyang nasa isip. No? Ipapaalam niya sa'yo yung totoong nararamdaman niya. This Emperor, you might be dealing also with an Aries, no? Kung may Aries siya sa kanyang chart. And of course, the Queen of Swords is an air sign. So, kung meron din siyang Gemini, Libra, or Aquarius sa kanyang chart. Now, but ano yung King of Wands? Bakit ano yung King of Wands? We have the Empress, the Eight of Cups, and the Hierophant. This person, no, yung sinasabi ko na meron siyang qualities of a fire sign, is talagang may mataas na standard to. The Empress, no? So, you might be also dealing with a Libra or a Taurus, no? May mataas na standard to. Hindi to basta-basta na yuyuko sa'yo, Virgo. This person, may paninindigan to na, hindi eh,
Alam ko kung sino ako. Alam ko kung anong capable ako na ibigay sa'yo. Kung hindi rin naman mo ko papansinin o bibigyan ng halaga, aalis na lang ako. So this person walk away from this relationship. Okay? Kasi wala eh, hindi mo pinapansin eh. Kung gaba parang, sabi ko nga sa'yo, di ba, you put it on the back burner. Kung gaba tipong, wag muna, tsaka na lang. Ganun yung naging ano mo eh, parang attitude. Maybe you don't felt na it was the perfect time para pumasok sa another relationship. Or it's just too much yung ginagawa nito sa'yo. Hindi mo akalain na meron palang taong pwedeng magbigay ng ganong karaming pagmamahal sa'yo. Na hindi mo kayang i-reciprocate, no? Hindi mo kayang pantayan at that time. Kasi kung gaba parang, ano ka eh, medyo ayaw mo gawin yun kasi nga sa nangyari dati. So, the Seven of Pentacles, ba't andito? The Page of Swords, the Knight of Cups, and the High Priestess. Itong patiently waiting na energy. The message is really very clear, no? Very straightforward. Yung offer of love is really something na wagas, no? Totoo, serious. And you can sense that from your intuition. No? Sa iyong gut feel, sa iyong instinct, no? Naramdaman mo eh. Alam mo na ito ay seryosong tao. Seryoso rin yung pagmamahal na ino-offer sa'yo. Kaya kung gaba parang ikaw, either you put this person, you're trying to put this person sa isang test, kung gaano katagal siya makakapag-intay. Sabi ko naman sa'yo, willing siya mag-intay, but I guess you have to let the person know na meron siyang iniintay. Alam mo yun? Eh kasi kung wala, hindi niya gets na parang baliwala lang siya, syempre aalis ito. Lalo na kung hindi mo pinapansin. So, tignan natin kung ano yung advice para sa'yo, Virgo. Ano yung advice natin for Virgo? Demonstrate love. Find out what is important to those you love and act on it. Oh, di ba? You demonstrate love. Pakita mo naman kung mahal mo yung tao. Nakita mo naman kung gaano siyang ka-serious. Kung meron ka nang nararamdaman para sa tao, ipakita mo na. Huwag ka na alam mo yung patatagalin mo pa to. Tetestingin mo pa. Mawawala talaga siya eh. Aalis siya kasi akala niya baliwala. Baliwala lahat ng efforts na ginawa niya to let you know how much this person loves you or how much yung effort na binigay niya o pinakita niya sa'yo just to prove to you how serious siya sa'yo. Babalik pa ba ang person na to? Virgo? Yes. This is the King of Cups. Mahal ka kasi. Mahal ka niya. Totoo ka niyang mahal. And you might be dealing with a water sign, Cancer, Pisces, or Scorpio, o meron siya nito sa kanyang chart. Okay?
Virgo, mabalik siya. Kaya, sana, kung babalik na siya, tanggapin mo. Okay? Huwag mo na siyang pahirapan pa. Kasi bihira yung ganitong pagmamahal. Kaya kung hindi mo na-appreciate before kasi it's too much, sana this time, i-embrace mo na. No? Remember this person, this new love is a gift from God. So, kung hindi mo tinanggap siya before, di ba, syempre parang hindi mo na rin tinanggap yung love ni God. Okay? So, kung kanino mang energy ito na nakuha natin para kay Virgo, sana nakatulong ito ng malaki. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na ito. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.